Ayan, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi na naman po mga kapatid at kapanalig natin kay Kristo. Again po, this is Mr. 721 Catholic o Brother Aljan Bagatnan, ang inyong lingkod at kapanalig. At meron naman po akong videong ipapakita sa inyo na makakaantig po ito sa ating puso. Dahil po meron pong isang babaeng nakakakita ng pugot at nasasaktan niya na rin po ang kanyang kapatid dahil po sa pagpapagamot niya sa albularyo. At hindi lang po doon mga kapatid, no? Ngayon po ay merong good news dahil po yung babaeng ito ay bumalik na po sa Katoliko. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, inanyahan kitang mag-subscribe, mag-like, and mag-share na rin po. At paki-follow na rin po ang ating Facebook page na Mr. 721 Catholic. At hindi ko na po ito papatagalin pa, ibibigay ko na po sa inyo si Father Darwin Gitgano. Kapatid. Ngayon, dahil maganda yung storya nila, ating tunghayan ngayon, pakinggan ang storya ng nanay. Dahil yung nanay, ang dahilan bakit kumalik siya sa simbahan. Dahil yung nanay niya ay walking possessed. Ano ba yung walking possessed? May mga nakasapi na mga maraming demonyo sa kanyang katawan, pero hindi niya alam. At open yung third eye ni nanay. So, pakinggan natin, siya na bahala mag-share sa kanyang experience dahil experience niya ito, mas expert pa siya sa kanyang karanasan. Nay, magandang gabi. Magandang gabi po. Grabe yung nangyari sa akin. Simula pa ng abroad pa ako noon. Naka-abroad ka, Nay. Marami akong nakikita. Last time sa Jordan, bahay yon, totoo talaga nangyari. Ito totoo. Kaya pag uwi ko, naghanap agad ako ng manggagamot. Sabi ko sa sarili Doon ko. sa Jordan. Sa Jordan, nakakita ako ng mga tao na naglakad na walang ulo. Walang ulo. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit wala Sa silang Jordan, sa Holy Land. sa Jordan talaga. Tapos sabi ng boss ko, yung amo ko na may bahay kami na pinakita niya sa akin. Tapos sabi ko ayaw kong tumira kasi nakakita ako ng maraming ulo. Tapos naglakad sila na walang ulo. Ilan sila? Ang dami sila. Tapos hindi ko nakita ang ulo kaya takot na takot ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, baka mamatay ako sa takot. Nang sabi ng boss ko, sige hindi bilhin. Totoo talaga nangyari. May nakabili nun, father, abutan ng mga 3 buwan. Maniwala kasi hindi, isang pamilya sila, una napatay yung bibi nila. Tapos pangalawa, hindi ko alam na wala naman talagang tubig sa Jordan pero nagkatubig doon sa kanila na kami na may underground pala yung bahay na nakita ko. Doon ko nakita na marami palang ulo. Sabi na, bakit ko daw nalaman? Hindi ko alam. Basta nakita ko lang na maraming tao na walang ulo doon. Wala naman daw nakatira. Pero sabi ko, maraming ang tao na walang ulo. Yun ang una. Tapos pag uwi ko sa Pinas, una akong dumating sa Pinas sa Maynila, nagsabi na agad ako na maghanap ako ng manggagamot kasi alam ko na may nakita ako na hindi maganda. Sabi ko, ang manggagamot lang ang makaalam. Hindi ko kasi alam na may pwede pa sa pare, ganito, ganyan. Hindi ko kasi alam. Talagang hindi ko alam. Una akong pumunta sa Maguindanao. Sa Maguindanao del Sur. At doon ako nagpagamot sa Pikit, North Cotabato. Siguro, kung may makakita sa akin, makakita ng live, totoo to. Nagpagamot ako sa Pikit, North Cotabato. Tapos, Sabi ng manggagamot sa'yo? Ang sabi ng manggagamot sa akin na may kambal daw ako. Kambal? Na doon sa hulo daw nakatira yung kambal ko na Tapos, hindi ko naman alam na may kambal ako. Pero ang alam ko lang, bawat nagsasakay ako sa sasakyan, parang suntukin yung tiyan ko sa sobrang sakit. Tapos, ito na, manghina na ako. Pag manghina na ako, wala na akong naramdaman. Hindi ko na alam ang susunod na mangyari. Parang nahimatay na ako. Wala na akong alam sa nangyari. Pag gising ko, magtanong na ako anong nangyari. Kasi parang naano na sila. Pero wala talaga akong alam. Simula noon, nagpunta ako ng Zamboanga del Sur sa may Tabina, Zamboanga del Sur. Naligo kami ng dagat. Doon nagsimula talaga na abot ng 10 tao daw ang naghawak sa akin. Ang lakas mo. Tapos, hindi daw sila kung sino man yung makakita dito na taga Zamboanga del Sur, pwede kayong mag-comment. Alam ko na mayroong nakakita doon sa amin na doon sa dagat, sa dagat talaga. Sa tabi na ba yan? Tabi na Kasama Zamboanga. Tabi na Zamboanga del Sur. Sabi nila, anong taon to?
2022. 2022. Sa tabi na Zamboanga del Sur. Isang resort diyan sa Zamboanga del Sur. Hindi ko na lang pangalan, basta alam ko kung sino yung nakakita at nakaano ka. So, na-witness yun sa daming Na-witness mga sa tao. daming tao So, yung mga na ilang sinabi niligo. nila na hindi iyan lasing kasi ang lasing daw pag ano daw sa dagat mawala yung kalasing. Pero yung mukha ko daw parang demonyo na sa 10 tao na naghawak sa akin, walang isa na makakalma sa akin. At may ano sila na may nag-prayer sa akin noon ng time na yon na marami, hindi ko lang alam, pero hindi yun mga Katolik, parang ibang relihiyon yata yun. Mga pastor yun. Yun ang pakalma din daw sa akin, pero may mga hinahawakan akong mga rosaryuhan ng time na yun na nasa sasakyan na ako. Nang nasa sasakyan na ako, takot na takot yung mga kasama ko kasi parang pagsuntukin ang dibdib ko, parang sisigaw ako, tapos mahimatay. Sobrang lakas ko daw, tapos hindi ang sasakyan na sinakyan namin, hindi na sa sobrang lakas ko daw. Hindi nila alam kung ano nangyari. Simula noon, pagdating ko, pagkakinabukasan, nagpagamot ako sa may Gipo. Pangalawang albularyo yun. Pangalawang albularyo sa Gipo, Zamboanga del Sur, sa may, sa Gipo, Zamboanga del Sur. Nagpagamot ako dyan. At nabigyan ako ng habak na, Noong unang manggagamot, hindi ka nabigyan ng habak. hindi ako nabigyan ng habak, pero sabi nila, yung kwintas ko na may heart dati, kinuha ko pala yun. Doon daw nila binilagay yung aywan ko, yung gamot. Pero nang binigay ko sa anak ko, yung anak ko naman ang hindi makatulog. Sino? Siya? Siya. Hindi siya makatulog kasi daw may makita din siyang mga malalaking tao. Makakita ka na. Dahil sa, Sa bilib man ng heart. Na kwintas May ko. kumititig sa akin na lalaking nakukunin daw ako. Tapos yung time na yun, bininta namin yung kwintas, tapos sabi ng bininta namin ang kwintas, sabi ng manggagamot na yung kwintas daw ang nagdala daw sa amin ng demonyo, kaya mawala na yung demonyo. Saan galing yung kwintas mo? Nabili ko lang din yun, hindi ko nabili alam mo kung sa- saan. saan. Tapos, ng time na yun, bali, 4 na buwan na hindi Friday at saka Martes at saka Biyernes, pupunta talaga ako sa manggagamot. Kahit sa sobrang layo ng trabaho ko, pupuntahan ko talaga. May oras pa na abot kami ng 12:00 ng gabi para lang makarating kami doon sa manggagamot. Kasi ang sabi niya, kung hindi talaga ako pupunta doon, baka mamamatay daw. Every Tuesday and Friday? Yes, every 2 Tuesday. times ka Tapos kung halimbawa, nasa Jinsan kami, uwi talaga kami pag Friday at saka Tuesday kailangan, tapos balik na naman kasi yun talaga yung sabi ng manggagamot at hindi, Anong gagawin niya doon? nag-inom ako ng lana, ganun, para mawala yung pero Malaki yung bawat- gastos mo. bawat na mag-alis ako, yung parang yung nilagay nila sa, yung tawag na, habak, parang may lubid doon pag sobrang init ng katawan ko, nang papawisan ako kasi sobrang lamig ng aircon ng sasakyan. Grabe yung pawis ko, tapos parang ang dito yung habak, parang gusto kong tanggalin, pero sabi lang ng kasama ko, wag mong tanggalin yan, baka maano ka na naman, o ano naman mangyari sa'yo. Kaya tiniis ko yan hanggang dumating ang point na umuwi ako ng Butuan City, kasi as in taga Butuan man talaga ako. At umuwi ako ng Butuan City, doon sa Butuan talaga, kusang natanggal siya kasi siguro, nang magsimba kasi ako doon kang Father Dinis, ng time na yun, nagtawag ako kang Father Dinis, na tapos isurrender yung habak ko. Ayaw kong isurrender sa umpisa, galit ako. Tapos nang pangalawa, nang naligo ako, bigla lang siyang nawala. Yun ang nawala siya. Tapos hinanap ko kung saan ko nalagay kasi parang takot pa rin ako na mawala yung habak sa kasi ang tiwala ko talaga sa manggagamot. Nung last na ngayon, 2 days ago, may bago kasing sasakyan na tawag nito, pinabless namin kang Father Dinis. Ang nangyari, pag-bless ni Father Dinis doon, nahimatay ako at sabi ng mga tao na nakakita sa akin, hindi daw nila akalain, ganun daw ako kalakas. Pag sabi ko daw na, sabi ni Father Dinis na kailangan daw niyang itira ang third eye ko, sumigaw daw ako na no,
Grabe, buong palibot daw ng Lumakas resort. yung hangin. Lumakas daw ang hangin. Sobrang lakas daw ng hangin. Natumba yung mga Natumba lahat. Ang bulaklak. grabe, ang payag mga bulaklak. Kaya grabing gulat ako. Hindi ko naman alam ang nangyari. Tapos, parang sobrang lakas ko daw. Nang simula nun, na pinainom ako ni Father Dennis ng holy water at saka yung Oil, holy exercise oil. doon, nakalma ako at hanggang ngayon sa awa ng Diyos, wala na rin akong nararamdaman. Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Wala ka nang nakikita. Wala na din akong Ikaw, nakikita. Tapos ang gaan-gaan talaga ng pakiramdam ko. Yung Noong una, mabigat. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Yung puno ng galit ang puso ko. Yung kunting ano lang, sisigaw talaga ako. Kunting Puno ano ka ng lang, galit. galit talaga ako. Kahit nga yung ano na, ano ko talaga nung, grabe talaga yung demonyo na siguro, sabi ni Father, kung hindi pa siguro daw ako palaging nagsisimba at grabe yung panampalataya ko sa Diyos, siguro pati yung heart ko nabuksan na siguro daw sa ano kasi nakuha na lahat daw yung nabuksan na na masyado yung third eye ko. O, kasi ang lakas ko na daw sa third Pero eye ko. may sinishare ka kanina, yung nag-travel kayo. May isa pa talaga yung nag-travel kami, grabe, yung paningin ko, isang napakagandang village. Dito sa may, sa may Cotabato, sa may Awang Cotabato, nag-travel kami dyan. Tapos, 'di ba, alam naman natin na hindi naman ako kasi may mga area talaga diyan na wala talagang kuryente, may mga area na madilim. Tapos nagta-travel kami ng mga 11 or gano'n na ang oras. Wala kami nakita na gasoline station. Pero may nakita ako na napakagandang area, ang lakas ng mga ilaw. Ganun sabi ko sa kasama ko na driver, doon tayo, ipasok mo talaga doon sa loob para safety tayo. Sabi din na hindi daw siya papasok kasi simenteryo daw. Sabi ko naman, hindi naman yan simenteryo. Napakaganda ng village kasi ang ganda na maraming tao ako nakikita. Tapos maraming ilaw. So, ang driver ko na kasama, talaga siya, sige, pumasok siya. Malakas naman din yung loob niya, hindi siya takot, pero siguro may takot siya, pero dahil sa akin, wala talaga yung niya, kasi mas powerful talaga yung salita ko. Pagdating doon, nakatulog ako. Pagka kinabukasan, pagising ko, nasa loob kami ng simenteryo. Diyos ko, 5 or 6 o'clock ng umaga pagising ko. Nasa loob talaga kami. Yung sa may malaking cross talaga, doon talaga kami nakaparking. Grabing takot ko. Sabi ko, bakit mo ako dinala dito? Sabi niya, ikaw ang nagsabi na dito tayo. Kasi ang nakita ko talaga, napakagandang village. Pati doon sa may isang napakalaking na official dyan sa may Jensen, sa Coronadan. Nagtaka siya sa akin, bakit daw ako magpa-picture sa loob ng simenteryo. Kasi sinabihan ko rin siya, na hinto muna tayo kasi magandang view. Sabi niya, bakit tayo hinto? Simenteryo yan. Diyan malapit sa may pulong-mulok. Grabe, sabi niya, naloko na talaga. Hindi yan totoo. Simenteryo yan. Yeah, Pero grabe. hindi mo nakita yung sementeryo. Hindi, puro Nakita mo, magagandang mga bahay, ganun, maliwanag, ganun na, maraming tao. At last before 2 days pa ako dito sa Mindanao, galing ako ng Manila. Dumaan pa ako sa may tawag nito, itong Legazpi, yung napakalaking tulay dyan, yung mahabang San Juanico Bridge. 12:45 AM kami dumaan dyan. Pinahinto ko pa yung AM? AM, yung amo ko at yung driver. Bakit? Kasi gusto kong mag-rails. Mag-reels Nang ka? mag-rails ako dyan sa San Juanico, sabi nila, hindi daw pwede hintuan dyan kasi napakadelikado. Pero napahinto ko talaga sila. Nang time na yun, habang nagre-rails ako, nakita ko ang daming putol ulo. Simula noon, 2 days ago, nang dumating ako, kaya nung napablist ako ni Father Dennis, kasi doon kami siguro yung nakita ko doon sa San Juanico, nadala ko siguro siya
ko sa Mm. hindi ko talaga alam, basta yun ang nangyari. Lahat na nangyari sa akin, grabe, hindi Galing ko sa Jordan. Dala mo. grabe, dala ko talaga lahat. Pero hindi ka pa nakalapit ni Father Dennis doon. Hindi pa talaga. First time nakalapit ako ni Father Dennis nang nagkumpisal. Pero hindi ko naman sinasabi na ganyan ang nakikita ko. Sinasabi ko kung Father naman, iba kasi parang pag nasa harapan na ako ni Father, parang wala akong kasalanan, wala akong masasabi sa kanya na kasalanan. Pinigilan ka eh. Parang Nung pupunta sa kasal di ba si Father Dennis? Di ba si Father Dennis, kasabi, siya yung kakain. Oo. Tapos parang hinarangan ka. Di ba sunod tayo, di ba ako nag-drive sa bride? Tapos sila, parang winalawala muna sila ng way bago siya pinunta. Naligaw muna kayo. Ligaw-ligaw sa... nakasunod nakasunod ako sa bride. Tapos yung bride, sabi niya, liko tayo kasi na ano sila, na ano daw sila kunti. Hindi pa sila nag-meet. Hindi pa kami nag-meet. Father. Alam mo bang, pumunta Niligaw ka talaga na. ako. Tapos napunta ako doon sa may mga bahay na walang mga tao. Dino na po, balik na naman ako. Hanggang sa mga dinala ko na sila doon sa may mga nipa pa. Nipa na. Mga nipa na. Doon na kami nagdaan, hindi na kami nagdaan sa may kalsada. Tapos basta ang tagal-tagal namin nakadating sa Binyo. Hanggang nagdating kami sa Binyo, tamang-tama talaga na paalis na din si Father Dennis. Napalisin mo na si Father Dennis. Bago kami darating. Tapos Bago kayo makarating. nakaabot man talaga kami ng time na yun, tamakain ako pag yun na, nag-umpisa na talaga. Ang blessing. Noon, Napabless ka. Napabless ako sa sasakyan. Simula naman. Well, grabe na ang nangyari. Hindi ko na alam. Pero may sinasabi ka kanina na nakapunta man ako sa manggo sa tubig, di ba? Ay, Yung yeah. nakita mo yung tarpaulin ko. Tama, Father. Last na pumunta ako doon, nakita ko yung tarpaulin mo. Sabi ko, ito ba yung magpaalis ng mga bad spirit? Sabi ko kasi fiesta, malapit ang fiesta doon, Father, sa San Miguel, di ba? Yung big bago ang San Miguel, Lapuyan, Marcos Yes, Tubig. yes. Bagong nakita ko, ito ba yung magtanggal ng mga sabi ko. Tapos nagsimba kasi ako doon, sabi ni Father, sabi ni Father na lahat na may mga habak-habak, kailangan surrender na. May habak ka. May habak ko, sabi ko, hindi ko isa surrender. Hindi ko mangyari sa akin kapag may Yan talaga yung nasa isip ko. Kasi nagdadrive ako na ako lang mag-isa. Paano mangyari sa akin kung wala akong protection? Yan kasi yung nasa isip ko, protection. Tapos, ayoko talagang pumunta din. Dami nagsabi na pupunta kami sa Marcos sa tubig. Pero sila lang ang pumunta. Umiram sa mo. Nangiram pa sila ng sasakyan. Pero nagagalit ka pa. Nagagalit pa ako. Kasi ayaw ko talagang pumunta. Talaga yun. Parang pinipigilan yung sarili ko. Ang bigat-bigat ng nasa dibdib ko ng time. Pero nag-react ka sa nakita mo Nakita lang yung pagbasa ko, patapos tarpaulin. Welcome pa doon. Father Darwin. Nagalit ka. May ka, Father Darwin. Nabi, may mukha ka doon, Father. Ganon. Oh. Ay, yan pala siya. Bagulong pa ako. Yan pala siya. Hindi na. Pati yung anak ko pala, sinasabihan niya ako na matingin ka sa YouTube, ayoko talagang tumulong. Sino nga anak mo? Yung bunso. Yung nalalaki. Nasa Kristan. Mama, at saka siya din ang nagbigay sa akin ng holy oil, Father. Holy oil. Tapos, palagi niya ako sinasabi, lagay ka dito sa, nilagay ko lang din sa bag ko yun hanggang na dumating talaga yung point na nawala yung Sakit. ng habak. Nawala yung habak mo. Nagbinigay sa akin yun, nandyan pa yung habak ko. Mm. Yung mga ilang days, nawala yung habak ko dahil siguro doon sa binigay sa anak ko. Nilagay ko kasi yun sa Wala bag. na, bigla. Nawala na siya, bigla hinanap ko nga. Grabe. Ang sa kanila, pinatanggal ko na. Yung may bibi kaming dala-dala, Father, mayroon din siya, pinatanggal namin. Mabuti. Yun ang grabe talaga. So, nung una, nagkasuot ka pa ng habak, may susuntok pa rin. Dito ko, Sakit na masakit. Masakit na masakit. Parang may matay talaga tapos pag ma-okay na ako, grabe yung galit ko. Hindi nila kaya yung galit ko talaga. Pero ngayon, kumusta Hindi ka? na, okay na. Parang makontrol ko na yung Galit. galit na, parang maano ko na, ay,
matahimik na ako. Alam mo ba yung siya, Father? Mm. Grabe kaya, sinakyan ko to, tapos ginanon ko pa ng puso. Basta grabe talaga. Intense yung galit mo. Grabe, oh. Gusto mo siyang patayin. Grabe talaga. Saksakin. Grabe talaga yung galit. Mm. Grabe. May point on, Father, na sarili ko na yung sinasaktan ko. Yung sa galit ko na wala akong heart. Suicidal tendency na. Tapos may time pa, Father, na last yung Wedding Santo, yung Wedding Santo, Holy Thursday, may, hindi ko naman, wala naman kalaban, wala mang kaaway kami, pero inaaway ko talaga. Yung gusto ko siyang ganunin, oh. Mm. Yung busis ko, Father, Iba na. iba na talaga. Grabe, ganun. No, marami ng lalaki na yung boses niya rin. Lalaki. Grabing galit ko talaga. Pero ngayon, may sumusuntok pa ba? Wala naman sa awal. Salamat. Parang maupo. At saka may control na ako. At makatulog na talaga ako. Wala kang tulog mahimbing. hindi mahimbing yung tulog mo. Dati. Kasi paano ako mahimbing ng tulog na pag matulog ako, may mapanaginipan ako na may tao naglakad-lakad. Baka katayin ako niya. Baka ganun. Masama yung isipan nasa mo. isip ko talaga. Puro negative. Puro negative. Pero ang kaawal ni Diyos ngayon, grabe. At Patuloy kayo na hanggang wala ng reaksyon para completely ma-liberate ka na. Then magdasal din kayo, yung prayer of deliverance, pwede mo kayo magdasal as long as you practice cares. Ha? May dagdag ka dahil? Wala na. Ikaw, te, may dagdag ka? mas ang idadagdag ko lang na Ano mapayo mo sa may mga may hawak mga- na habak mga- ngayon? Hindi na, sa totoo lang, nung una, grabe yung tiwala ko sa mga habak. Habak. Pero nang dumating ang point na ngayon, hindi na talaga ako maniniwala. Kasi pandemonyo lang pala talaga. Yung panandalian na Healing. feeling na okay ka, pero ang ending pala napakasama na pala yung nangyari. Ilang albularyo ang nalapitan mo? Ang dami talaga, grabe. Pero yung last na albularyo, yung sa may gipos, doon talaga Higit nagtatal. sa 10? Oh, sobra na siguro kasi pag may makita kong albularyo, makatingin ko yung talaga ako. So, palipat-lipat ka. Oo. Pero yung albularyo sa pikit na doon ako naggrabe na talaga yung Na barang worst worst talaga yung kaya kong manakit talaga ng tao. Grabe, no? Yan talaga yung Kahit yung pinaka-worst. family member mo. Oo. Kaya ko talagang manakit ng tao kasi sarili kong anak, hindi naman talaga ako sobra ka-worst ang mga anak ko. Dahil sa mga Pero, espiritu. Grabe, Na nasa napakasal ko katawan talaga. mo. Oh, parang hindi ko na ano ba. Pero ngayon parang okay na Mm. talaga ako. Okay lang, okay na magalit. Binaano ko na yung sarili ko ba na. Ay dati pag hindi lang may makita lang talaga ako na konting yung hindi ko gusto, Magustuhan. ay wala na. Ah, Isang boom na talaga yun ang galit ko. Marami na akong sinasabi nun. Mag-away na kami kasi marami na akong sinasabi. Pero ngayon pag makita ko, ano ba yun? Okay na, wala na. so, relax na siya ngayon, eh. So, anong naobserbahan mo ng pagbabago ng nanay mo ngayon? Hindi na po siya galitin. Na-confirm mo yung sinabi niya. Ah, Tapos, kasi dati po parang lagi po siyang may, kumbaga, ano bang Tagalog na siya laging pagdumot. pagdumot, tuot, Puot, sama may ng loob. puot, sama ng loob sa dibdib na Mm. parang, kaya ganun po yung ugali niya. Mm. Kaya masyadong pagkanakit, ganun po, tapos magsalita kung ano-ano. So, malaki na yung improvement sa kanyang karakter, ugali niya. At yung kondisyon niya, Opo. wala na yung sakit, wala na ding nakita mo ng mga spirito. Yung magdadrive talaga ako. Ay, ngayon, papunta lang dito ako ang driver. Oo. Papunta dito, pero wala na. Hindi ka makadrive ng ikaw lang. Hindi makadrive ako. Isipin mo, Triana, magdadrive ako galing mula Butuan City, papuntang Jensen, ako lang magdadrive. And then, marami ka makita. Marami ako makita. Dumadaan pa ako ng Pipong. Mm. Dumadaan ako ng mga area na malamang. Makakita talaga ako ng iba-iba, pero hintuan ko talaga. Yun lang talaga yung Hindi ka yung- matatakot. hintuan ko kasi ayaw ko silang
Mabangga. sagasaan. Ah. Kasi siguro kung banggaan ko sila, baka may mangyari sa akin. Mm. So, pag makakita ako, maghinto Pero, na lang ako. Walang ulo. Walang ulo, naka-close. Nanginginig talaga ako sa takot. Hindi din pero pare. Hindi din pare. Tapos, ay hindi, may last na nakakita ako na nakaputi, pero walang ulo. Ah, Pero baka may pare yun. May kasama ako na isa, ganun lang. Pero nakakita yung kasama mo. Wala. Sabi niya, wala naman akong kita. May time pa na natulog kami. Ikaw lang na nakakita. Sa sasakyan, na grabe yung tulog ko. Bigla lang nagising ako. Sabi ko, may mga 3 tao na sa likod natin. Ang lamig ko na hindi ko na alam ang gagawin ko sa sobrang lamig ng Nabutla ka na. takot na ganun. Sabi ng kasama ko, huwag kang lalabas kasi nandyan sa likod. Baka ang nasa isip ko kasi, baka patayin siya doon sa labas. Pagtingin niya, wala talaga. Sabi niya, 3 pusti lang nakita ko. Pero ang tingin ko talaga, 3 Mga tao. tao. Yung alam mo ba, yung makita mo sila na yung mukha nila tapos sa pagkatinabukasan na mag-alis kami, makita ko talaga yung sa personal. Yun. Kaya, Maging grabe, real. Maging, ano ko sa sarili ko. Totoo ba yung panaginip ko? Ganun yung Paniginipan mo. Muna ang and then ganon. Yung paniginip mo maging totoo. maging totoo. Mm. Ganyan ang ano ko ba? Kaya takot na takot. Kaya marami akong problema kasi pag managinip ako ng problema, iniisip ko na pagkakinabukasan yun kasi alam ko mangyari. Pressure ka na. Nag-pressure na ako. Halimbawa, may lalo na sa trabaho ko, may panaginipan ako sa trabaho na hindi maganda. Pagka kinabukasan yan, iniisip ko na kaya yun. Wala ka ng tulog na. Wala na akong tulog. Parang laki-laki na ng mga Ay, eyebags ko. Tapos hindi ko na alam. Parang bigla ka na ng pero nang tawa ng Diyos ngayon, matulog na ako ng ngayon. Salamat sa Diyos. Dahil yan sa sacrament of confession, renting of the sick, and then the body of Christ. And then, yung deliverance na prayer ng simbahan, malaking tulong po yun. At pinashare natin yung kanilang karanasan, mga kapatid, para malalaman ninyo how powerful Christ is in the sacrament. In His sacraments and in His sacramental, sa simbahan. So, maraming salamat, Te, Anonymous, o sa kanyang anak na bumalik sa simbahan. Welcome home. At yung mukha mo ay maaliwalas na. And then, magaan na din yung relasyon ninyo. Mag-ina. Grabe talaga yung nangyari. Sasaksakin mo na siya, di ba? Grabe. Mm. Ang sampal ko talaga sa kanya dito, Grabe. tuntukin ko na siya. Tapos, itong buhok ko niya, ganun. May siyang pasa. Oo, ganun talaga yung ginawa ko sa kanya, Drake. Sinaktan ko talaga siya ng sinaktan. Pero tawa ng Diyos naman, hindi talaga siya gumante. Iyak lang siya ng iyak. Hindi siya gumante. Gusto ko siyang pagantihin, pero hindi siya gumante. Pero anong kasalanan niya? Wala, sagutin lang nga niya ako ng konti. Kaunti. Galit na ako. Parang, Grabe na yung pagputok na. parang sabi nila, grabe na yung pagputok ng butse ko na sa balik. Ay, Grabe. Dahil yun sa mo, sa habak mo. baka ganun siguro, grabe. Daming ninapitan mong albularyo. So, marami na naka-attach ng mga spirito galing sa kanila. Iba't iba yan eh. So, hindi mo na maintindihan yung sarili mo. So, nung na-deliverance ka ni Father, hindi nga ikaw ang dineliverance eh. Yung binibless lang ang sasakyan. Ikaw na nag-react. Nakatayo pa ako, may video pala ako. Huwag mo na ipakita. May video ako na, hindi pa, naka-bless pa lang yun sa nag-bless? Oo. Tumba ka Tapos, na. tumba ako, naghawak lang ako sa sakyan. Oo. Kasi nagano na si Father, naghawak na ako. So, katabi kayo. Hindi, ako lang kayo. Ikaw lang. Oo, tapos, wala na, Pero ganun. nandun ka, di ba? Pero nandun po ako sa kwarto nung hindi ko Ganun na ako, ganun lang. Sino ba yung kinasal? Ano mo? Ninyo? Pamangkin ko. Pamangkin mo. Kasi ganun na ako. Wala na. Wala na. Pag Wala ka nang ano. wala na akong alam kung ano nangyari sa buong Nagtatanong ka daw. Pagkatapos na, nagulat na ako, bakit ang bata-bata ko na, tapos nandiyan na sila sa harapan ko, ano nangyari? Ano yung ginawa niyo sa akin? Ano nangyari? Hindi mo alam? Wala akong kaalam-alam. Ano ba talaga nangyari? Ganun. Ito ay walking possessed. So, hindi mo alam. Pero ang dami na nakapasok. So, yan po, mga kapatid na nakikinig ngayon, yan po, gaano kadelikado ang paglapit sa mga albularyo? Gaano kadelikado ang pagsuot ng mga habak? Gaano silang dalawa makatestify niyan? Gaano kadelikado ang paglapit sa mga okultista?
So ngayon mga kapatid, napakinggan ninyo, taawa ng Diyos, nakakilala sila ni Father Dines, priest ko dito sa Diocese of Butuan, appointed exorcist ni Bishop Cosme Damian Almedilla. So, sana mga diocese natin, meron talagang ma-appoint na active, hindi lang ma-appoint, active talaga sa exorcism. Para sa katulad ng problema nila, ngayon, kumusta na kayo puno na kayo ng kapayapaan? Oo, talaga. May ano pa pala ako, kapag ang habak pala pag may pinupuntahan kami na hindi ko alam, para siyang, di ba okay lang yun, parang Sisikip. sobrang sikip niya, parang maputol na Buot yung kayo. buot na kayo, parang maputol na yung katawan ko, tapos sobrang init talaga. Mm, Yung pawis ko talaga grabe. Yun kahit talaga. nag-aircon ka. Grabe talaga yung aircon namin Full yung aircon. full na namin ang aircon namin. Grabe. Grabe talaga yung ganun talaga. At malaman ko talaga pagkatapos na ma-okay na ako. Titingnan ko yung, di ba, tingnan natin Yan mo. yung tiyan natin. Di ba may maano talaga yung talaga yung mga Mga marka. Mga marka talaga. Sabi ko, bakit Grabe. naman? Pero yung habak na pwede ko naman siyang anuhin, tatawag nito, matanggal naman ganun sa sobrang luwag niya. Pero pag hindi ko alam baka ganunin ko na siya dire o parang hawakan ko siya na hindi na niya pwede kasi parang maputol na yung katawan ko sa sobrang sakit na sobrang init na hindi ko alam. Ano mo yung ibang karamdaman mo? May susuntok sa'yo, Yun, iinit yung katawan katawan mo, mo, yun lang. walang tulog, Oh, sobrang galit. galit, Lahat ito nawala. nawala. Sa awa ng Diyos. Thank you, Lord. Nawala talaga. Yung Puno ka ng galit. galit, lalo na pag naku Diyos ko, Yung- parang Yung grabe init talaga ng katawan mo, masikip yung tiyan mo dahil sa habak. Yung habak talaga kahit Parang na iniipit ka. Oo, grabe. Pero Walang sapat na tulog. walang sapat na tulog talaga. Walang magandang relasyon sa pamilya. Ay, oo, kasi galit ako palagi. Lahat. Mag-away pati yung anak ko na nasa Manila, ititext ko yun, aawayin ko. Kahit hindi Parang kulang yung araw mo kung wala kang aawayan. Oo, sa totoo, totoo yan. Pero sa awa ng Diyos Ngayon, kumusta? tumula nung nawala din yung habak. Ilang ilang buwan na kayo mula pagpunta nyo kay Father Dines? Hindi, bago pa lang ako Bago pa lang? nakapunta kang Father. Pero nang dito ako, nung nabigyan ako ng holy oil na anak ko na Sacramentals. galing pang Father Dinis, doon nawala yung habak ko. Parang okay na ako. Parang nawala yung habak. Pero yung, nandiyan pa rin yung pagalit ko, gano'n. Nang nakakita kami ni Father Dinis, magsimba kasi ako. Parang, ang bait-bait ko, parang wala talaga akong masabi sa kanya sa pagsulang. Sabi ni Father Dinis sa akin, anong kasalanan mo? Wala. Ganun lang talaga. Kahit na Pero tanong, muntik mo nang mapatay ito. oo. Wala akong kasalanan. Hindi ka na wala. Talaga, Father, wala. Yun talaga yung sinabi ko sa kanya, wala. Sa isip ko rin, pagkatapos na magsabi ako ka, Father, sabi ko, bakit pa ako napupital? Wala naman pala akong kasalanan. Pero parang pinipigilan ako na Dahil maraming mga espiritu nakapasok sa katawan niyo. Pero kasi din ako, devoted kasi ako kung Mama Mary talaga. Yung sa Baclaran man. Hindi na nakaligtas sa'yo yung devotion mo ni Mama Mary. And then, so malaki na yung improvement mo ngayon. Sobrang laki na improvement ko sa awa. Patuloy lang, and then patuloy din kayo sa series of exorcism and deliverance. At Para ngayon, hindi na. Dati, ang habak yung nasa katawan ko. Sa katawan mo. Ngayon, iba na ang nasa anong nasa katawan mo na ngayon? Wow, ang holy and exercise. Oil na. So, mapayapa na yung pamilya ninyo. Patuloy lang kayo na lalapit sa sakramento. Kay si Kristo po yan. Higit pa yan sa pari. Si Kristo po yan, instituted by Jesus Christ. At maraming salamat sa inyong dalawa, ha? May dadagdag ka? Wala na. No. God bless po at sana may natutunan kayo sa magandang testimonya sa mag-ina sa gabing ito. Yan lang po muna mga kapatid, ha. Nandito tayo sa Remedios T. Romualdez Municipality. So, God bless po. Fighty Maria, that accept you with a humble heart po.